mababuhi na sumbagan ka usan na dito. Basi malumpo. Ito tanawar ko to sinumbagan ni ba? Katong vaccine ba? Kaya months ago. Oo, dugay-dugay na to. Dili ito kito. May laman mo sa buhok. May laman mo sa buhok. Kay taas pambuk niya to. May na to niya. Months ago na to. Singan to nga mo. Oo. Nahanap ka. Mura sa paluy nga. Kaya naman to. Kaya nga. Filipino people, ilang milyon tayo. Bawat Pilipino merong utang na 60 to 80,000 60 to 80,000 pesos na babayaran natin through tax. Tayo magbabayad ng lahat. No, so dapat tanggapin natin. Yun ang nakikita kong problema ngayon na masyado tayong maraming nilabas na pera. Paano natin mababawi? Uutang na naman tayo. Kawawa ang susunod na administrasyon, which I think, to my mind, is a better administration. Kilala naman kung sino yan, no? Mamumblema sa ang usas sakit nakita na kung kinahanglan mo yung taga-ano, pag taga-kaning katubrihon sa tao, kaning kulang trabaho. Ilabas tanan ka na ilang problema karon sa Manila nga gabaha pa dito, no? Grabe ang sitwasyon karon sa nakilya mga lugar sa Kulungan. Nga mo rin taga tungkol kay gina-criticize sa niana sa bilyon-bilyon nga mga projects nga sa pagpugong sa baha, nagpabilin gahapon na ginabaha ang pipila ka mga lugar sa Kulungan. So mo rin dapat ilang tanawon, dili ta na magpapaksing nga walay kalaban, nagbuot ra sa now. So those are the things that the people should expect from him. That he should be honest, no? Kung naa sa mga kapakyasan, iyan ang isulti kay ang state of the nation, my God, you give the state of the nation, not put flowery words in what to say. Well, I don't know kung sa'yo panulti, but balo naman tawa, magiging siguro yung state of the nation, maingon nga nasipiyat ko, nagkamali ko, di maayo akong pamaagis, kung pamalakas, gobyerno, no president would say that. Pero wala lang, wala ko yung nakita na there's nothing to expect. There's nothing to expect nice or makakadasig ka na to sa iyang state of the nation because nakita na ko nagka-problema gid ang atong nasod. Sukat pa lang, before the election pa lang, grabe ang pag-slash sa mga budget, sa DPWH ka mga budget, nag-80 billion and all other slashing of budgets nga iyang gibuhat para lang yun nga mabutang dito sa uban sa kadaghanan sa ayuda. Muna ang resulta karon, ang ipantanggalan mga budget ang mga nagkadiyang mga departamento, so muna na ang sitwasyon sa itong nasod karon. Di mga takinahanglan ng mga tao nakita man, kadungog mo na sila, ang ilan ba mga film. Let the people really decide or let the people observe, let their opinion be heard. What is the true state of our nation right now? Okay. Akon, pwede ko ba bang sa Galog po sana ko? Sige. So, Kon, nabanggit po natin kanina na may kahinaan po yung administrasyon ng Marcos ngayon. Especially doon sa mga pagtaga-usahay, nila doon sa mga sa kahirapan. So, Kon, tingin niyo po ba mas gumrabe pa yung situation natin ngayon sa Pilipinas nang dahil sa administrasyon natin ngayon? Oo naman, hindi naman kailangan natin, kailangan natin mag-isip. Kasi totoo naman talagang hirap naman ang taong bayan. Dapat pinagtuunan nila ng pansin kasi after the Duterte administration, remember that the Duterte administration tinamaan ng pandemya, no? Kung hindi lang sa strong leadership ni Tatay Digong during that time, baka hindi tayo masyado makabangon, but through his leadership makabangon tayo. Sana naman tinatuloy ni Marcos yung momentum, pero ang problema kasi hindi naman nakita natin, wala siyang clear economic plan. He might be inviting people to invest in the country, pero hindi niya nakita yung pinakapunot dulo ng problema, yung kahirapan ng taong bayan. Yung sinasabi nilang tumaas daw ang purchasing power o merong yung kakayahan ng taong bayan, that's only for a few people. Kung titignan mo yung taong masa mismo, ang taong masa mismo hirap. Ang taong masa mismo hirap. Swerte lang tayo dahil Filipino are resilient people. Hindi tayo basta nag-give up. No? Swerte ang presidente ngayon dahil ang mga Pilipino ay matitibay ng loob. No? Hindi tulad niya na leader nga siya pero wala tayong nakikitang konkretong solusyon na bibigay sa kahirapan. Pangalawa, ang problema nila sa flooding. Hindi natin maintindihan ang bilyon-bilyon ang mga proyekto na ginastos nila para sa kanilang flooding. Bumabaha pa rin ang karamihan sa Metro Manila. Pinabibintangan na naman ngayon ang Dolomites naman nito ating Pangulong Tatay Digong. Hindi ko maintindihan ang administrasyon nito kung bakit ganito ang kanilang pamamalakad. Kasi kung talagang tinignan nila
kung tinutukan nila ang problema ng poverty at infrastructure, wala sana tayong problema ngayon. Mayabang sana siya sa kanyang State of the Nation address ngayon. Pero anong ipagmamayabang niya ngayon? Wala siya maipagmayabang, kundi ayuda, nagpunta siya ng Amerika, and then what? Wala na akong nakikita tatanungin ko ang taong bayan, ano ba nag-improve sa inyo ngayon? Sa panahon ngayon ni Marcos, ano nag-improve? Bigas na 20 pesos? Meron ba? Ako nga, wala akong 20 pesos. Buti pa kami dito, namimigay kami ng bigas, 50, 60 pesos ang kilo. Sa 20, binibenta pa. Bigay na lang yan. Kanina po, nakapagtanong po kami ng isang senior citizen ba, sabi niya, yung concern niya po is huwag na mangutang palagi si PBBM doon sa ibang bansa. Cons, is it okay to assume po na para po ba sa inyo, Cons, wala po bang napapatunguhan yung inutang po ng bansa natin? Alam nyo, ang utang natin ngayon sa buong bansa, malapit na sa 17 trillion pesos. Kaya nga, noong panahon na kasagsagan ng eleksyon, na grabe ang pamumudmud nila ng ayuda, ang mensahe namin sa taong bayan, tanggapin nyo yan. Kasi pera natin yan eh. Mali man ang paraan ng ating gobyerno sa pamimigay ng ayuda na hindi rin tinitignan kung kailangan ba talagang ibigay, pero dahil na ibinigay sa kanila, tanggapin nyo kasi magbabayad din tayo niyan. In-explain ako mismo sa mga campaign, sinabi ko yan, 17 trillion ng utang natin, lahat tayo magbabayad. Kung i-divide yan among the Filipino people, ilang milyon tayo, bawat Pilipino merong utang na 60 to 80,000 pesos na babayaran natin through tax. Tayo magbabayad ng lahat. No, so dapat tanggapin natin. Yun ang nakikita kong problema ngayon na masyado tayong maraming nilabas na pera. Paano natin mababawi? Uutang na naman tayo. Kawawa ang susunod na administrasyon, which I think to my mind is a better administration, kilala naman kung sino yan, no? Mamumblema siya dahil ito, mamamax out lahat ang pera ng bansa nito dahil sa ginagawa ngayon ng ating Pangulong ngayon. Cons, balik tayo dun sa SONA. Baka may rally na gaganapin mamayang hapon, Cons. Ano mga paalala natin sa... Well, dito sa Davao City, alam mo, the city government of Davao, the leadership of our mayor, Sebastian Castro Duterte, kahit na doon pa si Tatay Digong, maximum tolerance naman talaga tayo. Wala man tayong pinipigilan dito. Lahat na tanan nga mo palabas ng kailang saloobin, whether in favor or not in favor of the government naman, talagang nire-respeto yan mga Davaoenos. Lahat tayo dito, walang pinipigilan dito na magsalita laban or pabor sa gobyerno. So, let them vent out whatever they want to say in public. Thank you po. Cons, pwede mag-excuse ma'am. Cons, ma'am, naka-live kasi ako ba, may magtatanong, DDS vlogger po, Okay. Sige. isa sa mga representante. Ang tanong kasi nila, Cons, kung mabibigyan ba daw sa tingin mo kung mabibigyan ba ni PBBM yung justisya ng ating, alam naman natin yung GAA 2025, talagang malaking katanungan sa taong bayan, lalo na kung saan may pagdinin lang. So sa tingin mo, ano kayo yung opinion, ano kayo masasabi mo diyan sa kanyang SONA mamaya ang nangyayari? How is he going to justify the slashing of budgets, no, sa nakaraang yung sa Kongreso? Hindi ko alam paano niya ma-explain sa taong bayan yan eh. You know, sa mga nangyayari ngayon, sa mga nangyayari ngayon sa bansa, ang taong bayan mismo huhusga kung anong sasabihin ni BBM mamaya sa kanyang SONA at ano yung nafe-feel at nakikita ng taong bayan, ang taong bayan mismo ang makakapagsabi. No, for me talaga, because politically we're not aligned, I don't even like the guy. Masyado siyang isa pathological liar, talagang wala ka talagang makuha sa kanya. Pero nasa kapangyarihan siya eh. So makinig lang tayo mamaya kung anong sigurong masasabi niya. Pero ako, ewan ko kung may time ako kasi marami akong meetings actually. I have more things to do rather than listen to something which are insignificant, empty. I don't know. Sorry wala ko talagang ini-expect na masasabi siya ng mabuti o nakakabuti sa nakakaraming Pilipino because from the very start talaga napaka poor ang kanyang management. Even the Vice President said talagang he is not a good leader and yung kanyang mga priorities hindi. Kumagay sa kabad, hindi ba nga niya napagsabihan yung kanyang chief PNP na gumagawa lang ng kanyang katarantaduhan dyan na
Vaccine. Wala man sinabi si Mayor Baste na mag-vaccine tayo. Correct. Ang sinabi naman niya, suntukan tayo. Yun. Kung talagang lalaki ka, makipagsuntukan ka, yung walang mga tao, suntukan kayo. Hindi mo kailangan mo pa ng publicity. Ano yan eh, publicity yan eh. Nasa media ako dati, alam ko, publicity yan. Para kunyari, sila ang magaling, walang tatalo sa kanila. Sila na yun ng pinapalabas sila na natalunan si Mayor dahil umalis. Nakaplano na yun. Sinagot na sa ni Mayor Baste na available ko Tuesday, Wednesday. Pero sabi niya, hindi. Magbuot siya? Bakit siya magbuot sa Tagalog? Bakit niya ginigiit yung gusto niya? Siya may gusto na mag-away sila, di maghintay siya. Hindi yung siya magsasabi na magsaset ng parameters. Klase na. Cons, follow up lang, Cons. Alam naman natin, mainit ngayon yung patungkol dyan sa flood control projects. Alam naman natin, bagyo, may baha sa Manila. Opo. So, sa tingin, anong opinion mo dyan, Cons? Sabi kasi ni Vice President Sara Duterte na yung 5,500 daw na flood control project na pinunduhan itong administrasyon, saan kaya napupunta? Sa tingin mo, paano ba nila ginamit yung pera na yan? Di ko alam kung ginamit ba nila kasi alam mo, kung meron kang bilyon-bilyon na pera na nakalaan doon sa proyekto sa flood control, di sana kahit papano maibsan yung problema ng baha sa Metro Manila at sa ibang mga karatig lugar sa Maynila. Pero wala eh. Naging worse. Naglagay ka nag-implement ka ng flood control project para makontrol ang flood. Ang nangyari yun, out of control. Kung saan-saan, talagang lumala ang sitwasyon. Ang tanong ng taong bayan, nasaan ang pera? Saan ginamit ang pera? Baka pinamigay, gilagay sa ayuda, kung saan nila nilagay. Yan ang problema natin. Misappropriation. Hindi tama ang paggasta ng pera. Ito talaga ang problema ng administrasyon ngayon. Parang parang ginawa nilang parang sila na nagdi-decide itong Kongreso thinking that they represent the people, pero actually they represent their own self, they represent the party, they represent their personal motives para lang magagawa nila yung gusto nila. Hindi nila tinitignan kung ano yung problema ng taong bayan. Talagang taliwas sa dating administrasyon. Ito wala eh, nakatutok kung sino yung hindi naka-align sa kanya na politiko, tinitira, hindi binibigyan ng budget. Tingnan mo ginawa sa Davao City. Tingnan mo ginawa sa flyover natin, hindi nila nilagyan ng budget. Gislas nila yung 80 billion, kasali tayo dito. Nagka-traffic. Dapat tapos na yung flyover natin. Ginawa nila hindi. Kalaban man ng mga Duterte sa politika. Yan ba ang tamang pamamaraan? Sa panahon ni Tati Digong, hindi sa ganyan. Whether politically aligned ka sa akin o hindi, sa ngalan na presidente ako ng bayan, tutulungan ko lahat ng tao, whether tumulong sa akin o hindi. Pero iba tong administrasyon to, uplok. Thank you po. Thank you po, Cons. Maraming salamat, Cons.